Maganda siyang tingnan? Abay oo naman. Lalo na kapag bagong latag lamang ang mga artipisyal na buhangin. Ngunit ano na ang kanyang hitsura kapag ito'y binagsakan ng mabigat na buhos ng ulan? O kaya po naman ay hinampas ng malalaki at malalakas na alon? Amin pong ipinakikita ngayon sa inyo ang dalawang imahe ng tinaguriang Manila Baywalk Dolomite Beach. Sa paunang budget po na 389 milyon pesos, sulit ba ang pera ng bayan sa proyektong ito? Ang 389 million pesos ay sa first phase pa lamang. At may sinasabi pang second phase na nagkakahalaga ng karagdagang 265 million pesos. Ang naturang Dolomite Beach ay nasa pagitan po ng Manila Yacht Club at US Embassy sa Roxas Boulevard. Ang planong lawak ng DENR dito ay 3 hektarya or 30,000 square meters umano. At ang haba lamang ay 500 meters. At ang lapad lamang ay 60 meters. Subalit, ngayon ay hindi po naglalabas pa ng eksaktong sukat ang DENR sa kung gaano pa lamang kalaki ang kanilang natatambakan. Kaya naman, nitong mga nagdaang araw po ay hindi maitatangging mabilis pong napuno ng mga tao ang makitid na lugar. Ayon sa DENR, 28 million pesos ang halaga ng dinurog na dolomite na kanilang itinambak sa lugar. Bagamat wala pang inilalahad na bagong impormasyon ang DENR kung magkano ang kanilang ginagasta sa bawat pagtatambak ng dinurog na dolomite na kanilang ginagawa sa tuwing lumilitaw ang natural na itim na buhangin ng dalampasigan nga po ng Manila Bay. Sa ginawa pong pagdinig sa budget ng DENR para sa taong 2021, binigyang linaw po ni Yusek Jonas Leones na ang kabuuang halaga na 389 million pesos minus 28 million pesos para nga doon sa dinurog pong dolomite ay ginasta sa tinawag nilang geo-interventions o ang mistulang pundasyon na pinaglalagyan ng artipisyal na buhangin para umano ito hindi ma-wash away o sa wikang Filipino ay tangayin ng alon. Ang dolomite po para sa ating kaalaman ay isang uri ng mineral na ginagamit po sa paggawa ng semento, mga concrete, plastic at ilang pang construction materials. Huwag na ho nating pag-usapan ang mga iniulat ng mga siyentista at mga eksperto na umano'y merong masamang epekto sa mga yamang dagat itong pagkalusaw sa karagatan ng mga dinurog na dolomite. Huwag na ho natin pang pagtalunan ang mga sinasabing masamang epekto sa kalusugan ng tao na maaaring idulot ng paglanghap ng alikabok na nagmumula sa dinurog na dolomite. May tugon po dyan ng DENR at ayaw ho nating mag-ubos tayo ng mahabang oras sa usapin na ito. Hintayin na lang po natin ang pagkakataon na sinasabi nga po ng DENR na nasa kanilang plano ang pagpayag na paliguan ng mga tao ang baybayin ng kanilang Dolomite Beach. At mainam nga po sana na mapanood natin na yung mga may pakana ng proyektong ito ang siyang manguna, hindi lang sa pagtampisaw kundi sa paglangoy at paniligo. Hintayin natin sila na sila po ang lumangoy at maligo sa dalampasigan ng kanilang Dolomite Beach. Mga kapatid, dapat nating maunawaan na ang coastline po ng Manila Bay ay may habang humigit kumulang 190 kilometers.
at ang lawak nito ay halos 2,000 square kilometers. 3 rehiyon po, 8 probinsya at 178 lokalidad ang nakakasakop sa Manila Bay. Manila Bay is not 500 meters nor 30,000 square meters. Ang Manila Bay po ay may habang humigit kumulang 190 kilometers. Noong pong Enero 29, 1999, naghain po ng petisyon sa Regional Trial Court ng Imus, Cavite ang 14 na mga individual na kumakatawan sa concerned residents of Manila Bay para obligahin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ayusin, linisin at pangalagaan ang Manila Bay. Umabot po sa kataas-taasang hukuman ang naturang kaso. Matapos po ang 10 taon, noong pong December 18, 2008, naglabas po ng hatol ang kataas-taasang hukuman na nagmamando sa 13 ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan po ng DENR. Nasimulan na ang paglilinis, rehabilitasyon, preservation at pagpapanumbalik sa magandang kalidad ng tubig sa mga karagatang sakop ng Manila Bay. Sa mahabang desisyon ng Supreme Court, wala doong nakalagay na pangangailangan sa pagtatambak ng artipisyal na buhangin. Ang maliwanag po sa naturang desisyon ng Supreme Court ay ang paglilinis at pagpapanumbalik sa maayos na kalidad ng tubig sa Manila Bay, na magagawa po lamang kung magiging tapat sana ang DENR at ang 12 pang ahensya ng gobyerno na kasama sa Supreme Court mandamos. Kung ang mga ito'y magiging tapat nga lamang sa kanilang trabaho, na kinabibilangan nga ng, ulitin natin paglilinis sa 17 pangunahing ilog na isa sa mga sanhi ng polusyon sa karagatang sakop ng Manila Bay. 17 pangunahing ilog, hindi ko na po iisa-isahin pa. Iminumungkahi rin po ng mga siyentista at ibang mga eksperto at environmental groups na simulan na ang malawakang pagtatanim ng bakawan o mangroves sa mahabang coastline ng Manila Bay para po yumabong ang yamang dagat. Kinakalampag na nga rin po ng Oceana Philippines ang DENR na tuparin na ang mga probisyon ng higit ng 2 dekadang Solid Waste Management Act sa usapin po ng pagbabawal sa single-use plastics na siyang pangunahing dahilan sa hindi matigil-tigil na pagdami ho ng basurang plastic sa napakahabang dalampasigan ng Look ng Maynila. Sa pinakahuling pag-aaral po ng Eco Waste Coalition, umaabot sa 8.32 bilyong piraso ng single-use plastic na may kabuang bigat na 109,208 metric tons ang kumakalat sa Manila Bay. Magandang tingnan? Abay, oo naman. Kung bagong lagay. Ay nako. Ngunit kung pagbabasehan natin mismo ang Manila Bay Sustainable Development Master Plan na kinomisyon ng National Economic and Development Authority o NEDA, malinaw po ang katotohanan na ang Manila Bay ay laging nahaharap sa banta ng storm surge, dala ng mga bagyo at habagat. Kaya't tayo po'y nakakasiguro na palagi ang maglalaho ang ningning ng artipisyal na buhangin na itinatambak sa kanilang tinaguriang
Dolomite Beach. Pera na, naging Dolomite pa. Sa nagdaang budget hearing po sa Kamara de Representante, sinabi po ng sponsor sa budget ng DENR para nga sa taong 2022 na wala ng perang nakalaan para sa Dolomite Beach. So, kung ganon, hindi na magtatambak ng panibagong dinurog na mga bato sa Dolomite Beach sa susunod na taon? Paano na ang sinasabing geo interventions na ginastusan ng DENR ng mahigit sa 360 million pesos? Kasama dito yung inilatag na mga lona. Ayan po sa ating video. Kasama yan sa mga binabanggit pong geo interventions. Inilatag sa area na tinatambakan ng dinurog na bato. Paano yan? Iiwan na lang yon? Maganda bang tingnan? Sulit ba sa presyo? Sulit ba sa perang ating pinaghirapan? Totoo ba ang pakinabang ng mamamayan sa proyektong ito? Uulitin ko. Totoo ba ang pakinabang ng mamamayan sa proyektong ito? O may nakinabang lang? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.